Dumating na po tayo sa punto na kinakailangan na natin kumilos. Handa na ba tayo lahat? Handa na ba tayo pumapain ng pangak? Sa punto na kinakailangan na natin kumilos. Handa na ba tayo lahat? Handa na ba tayo pumapain ng pangak? Handa na ba tayo? Handa na tayo? Narito, tayo ay lalakad sa palasyo ng Malacanang. Doon ang daan! Doon ang daan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Bigyan po natin ang pagkakataon si former USEC Attorney Arlen Buwan. Magandang hapon po sa kanyang lahat. Mamamayang Pilipino na may malasakit sa bayan, aking inaalay ang awiting ito. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal sa puso ko, at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong ina. Mga kababayang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, aking hinihimok na tayo ay magkaisa at sumigaw na Marcos resign! 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 Marcos! Ikaw ang dahilan sa sakit ng bayan ngayon. Kung baka ikaw ay isang kanser. Kaya dapat bilang isang kanser ng bayan, salot sa bayan, dapat ikaw ay mawala na at dapat kang mag-resign na. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang bayan ko'y gagampanan, Pilipinas kong hirap. Maraming salamat po! Isiksik nila para maging ombudsman bagamat hindi qualified, para pagkatapos ng termino niya siya ay maprotektahan. Yan ba ang ayaw sa korupsyon? Para yung mga madidimanda sa flood control ay protektahan? Para sa unang-unang pagkakataon, politiko ang ombudsman. Walang politikong naging ombudsman. Bakit? Kasi nga dapat independent ang ombudsman. Walang political ties ang gagawin yung ombudsman. Dating ang tauhan, politiko. Oh, yan ba ang ayaw sa korupsyon? Oh, di ba? Niloloko tayo. Oh, di ba? Pagkatapos, nung si Senator Marcoleta ay papalapit na ng papalapit sa kanyang mga kaalyado sa House of Representatives, mabubuking na. Papalitan nila ang presidente ng Senado para mapapalitan yung chairman ng Blue Ribbon. Yan ba ang ayaw sa korupsyon? Oh, pinagtatakpan. Pagkatapos, yung kanyang mga tuta sa Senado, dapat mayroong immunity yung mga whistleblowers. Ang daming batas
Unti-unting natatauhan na tayo. Hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo. Yung pagnanakaw, alam na natin, aminado na, nagsalita na. Ngunit, yung mga nasa Kongreso natin, yung mga nasa House of Representatives, ang gusto nila, hindi sila managot. Gusto nila kontraktor lang. Eh, parang sayaw yan. Hindi ka pwedeng magsayaw mag-isa, parang ang gago. Kasama ng mga kontraktor, yan ay mga biktima. Pinilit yan. Ang dami ko nang nakausap na kontraktor. Tinutulungan natin si Mayor Magalong doon sa ICI. Talagang, pag hindi ka nakipaglaro, ay wala kang kontrata. Halimbawa, ikaw ay kinidnap, hindi ka pakakawalan hanggang hindi nagbabayad. Sino bang may kasalanan? Yung kinidnap o yung nangidnap? Sino may kasalanan? Oh, yung nangidnap. Sino ba nangingidnap? Yung mga namimuwersa doon sa Kongreso. Ngunit sa kanilang mga investigasyon, noong si Marcoleta ay nakikita na niya kung saan ang pupuntahan. Mga miyembro ng House, biglang pinalitan. O, di ba niloloko tayo? O, nilagay sino? Si Tito Soto. O, anong ginagawa ni Tito Soto? Pinagtatakpan ang mga nasa House. Dahil kinausap daw siya ni Speaker. Saan ka nakakita, Senate President, sumusunod sa Speaker? Ngayon, dinidikdik nila kontratista. Pag nagsasalita, tinuturo yung mga nandoon sa House na may kasalanan, tinatakot nila. Ayaw bigyan ng immunity. Hindi ba niloloko tayo?